Hallelujah. Bless His word at bless His name, mga kapatid, sa umagang pong ito. Mari po ba natin minsan pang palakpakan ng ating Panginoon? Tayo po ay dumako sa mga salita po ng Diyos. Basahin po natin sa Proverbs chapter 30, verse 24, at hanggang verse 25. Okay, sabi po dito, Proverbs chapter 30, verse 24 hanggang 25, sabi po dyan, there be four things which are little upon the earth, but they are exceeding wise. At sa verse 25, the ants are a people not strong, yet they prepare their meat in the summer. Ang Diyos ang magpala ng kanyang mga salita, mga kapatid, sabihin natin amen. At tayo pa minsan pang manalangin, isang maikling panalangin. Hallelujah, aming mahabaging Diyos na buhay, makapangyarihan, Diyos na dakila sa aming mga buhay. Lord, nagpapasalamat muli kami sa umagang pong ito sa isang napakalaking pribilehiyo na makaparito muli sa gawain. Kami po ay sasamba, magpupuri, makikinig ng iyong mga salita, and we will be enjoying the fellowship sa araw na ito. At salamat, Panginoon, sa mga salita mo na aming mapapakinggan sa araw na ito. At ang bawat isa amin ay naghanda upang mapakinggan ang iyong mga salita. Pagpalain mo nawa ang kami, Panginoon Diyos, at kami po ay uuwi na malubos sa mga pinagpala, merong labos na kalakasan muli na natataglayin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Panginoon Diyos, itago mo rin po ako sa iyong likuran. Ikaw, Panginoon, ang manguna. Ikaw ang gumawa, gabayan mo po ako, gabayan mo ang aking mga kapatid na makikinig ng iyong mga salita. Maraming salamat po sa araw na ito at humihingi rin po kami ng tawad sa mga bagay naming mga pagkukulang, mga pagkakasala at nawa, Panginoon, we are justified by the blood at hinihiling po namin ang pagpapatawad mo, Panginoon, sa araw na ito. Lord, we commit our lives to you. Ikaw lamang po ang manguna. Ikaw lamang ang masamba sa araw na ito. In Jesus Christ we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Ating minsan pang palapakan ng ating Panginoon. At have a blessed morning sa araw na ito, mga kapatid. At tayo po ay makakaupo na. At ako po ay naghanda lamang ng isang paksa, dito sa Proverbs chapter 30. Tingnan po natin, sabi po dito, there be four things which are little upon the earth, but they are exceeding wise. At ang una ditong sinabi ni Solomon sa kanyang mga kawikaan, the ants are a people not strong, yet they prepare their meat in the summer. At ang pag-uusapan po natin sa araw na ito, mga kapatid, ay the brides and God's preparation. Ang paghahanda ng nobya ng ating Panginoon at ang Diyos din naman, mga kapatid, ay naghanda na, mga kapatid. At kagaya po ng ating binasa, merong nakita si Solomon na isang kamangha-mangha sa kanyang paningin at isa po dito ay ang isang langgam, mga kapatid. Sabi po niya, ang langgam na ito ay napakaliit pero namangha siya sapagkat siya ay naghahanda para sa darating na summer o kaya sabihin natin, yung langgam ay naghahanda ng kanyang pagkain, naghahanda upang sa ganon ay wag magutom yung langgam na ito, mga kapatid. And lahat ng bagay, mga kapatid, ay pinaghahandaan, lalo na po yung mga special events, yung mga magiging kaganapan sa mga darating. At kinakailangan na merong paghahanda na ginagawa ang nobya ng Panginoon. At sa Hebrews chapter 11, verse 7, Hebrews chapter 4, verse 11, Hebrews chapter 11, verse, Hebrews chapter 11, verse 4. Nabaliktad ko tuloy. Okay, sabi dyan, hindi pa yan. Verse 7 na tayo. Hindi na natin basahin yan. Sabi dyan, sa pananampalataya, si Noah, nung paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita,
Dala ng banal na takot ay naghanda ng isang daong sa ikakaligtas ng kanyang sambahayanan na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at naging tagapagmana ng katwiran na ayon sa pananampalataya. Ang sabi diyan mga kapatid, nung si Noah ay pinaunawaan ng Diyos sa mga bagay na darating, sa mga bagay na gagawin ng Diyos, si Noah ay naghanda dahilan sa banal na takot mga kapatid. Dahilan sa mga bagay na darating, si Noah ay naghanda mga kapatid at kung hindi maghahanda si Noah, sa palagay ko ay siya po ay mapapahamak din mga kapatid. At kung makikita natin sa teksto ni Solomon sa Proverbs chapter 30 at sa Hebrews chapter 11 verse 7 patungkol kay Noah ay meron pong tinatawag na preparation mga kapatid. Hindi pwede na wala pong tinatawag na preparation. At even ang ating Diyos mga kapatid ay meron pong preparation na ginawa bago niya gawin ang isang bagay. No? Naniniwala po ba kayo mga kapatid na ang Diyos ay preparado? Bago pa man mangyari ang isang bagay, bago pa man niya gawin ang isang bagay, ay kinakailangan muna siya na mag-prepare mga kapatid. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagugulat sa mga bagay na nangyayari. Sapagkat siya po ay sovereign God, siya po ay Diyos na nalalaman ang lahat ng mga bagay. Kaya ang Diyos natin ay hindi magugulatin mga kapatid. Ang tao, sadyang magugulatin mga kapatid. Di ba? Kahit tayo nga po ay nag-prepare, kahit nga tayo ay ginawa na natin yung lahat ng preparation natin sa patungkol sa isang bagay, sa isang special events, pero minsan nagugulat pa rin tayo mga kapatid. Pero ang Diyos, nakita niya na mula sa pinakamaliit na detalye hanggang sa pinakamalaking detalye mga kapatid. Kaya ang Diyos natin mga kapatid, alam niya kung ano ang mangyayari sa darating at ang Diyos ay nagpiprepare na mga kapatid bago pa man dumating ang isang bagay. No? At salamat dahil meron tayong Diyos na omnipotent God, sovereign God mga kapatid. Siya ang may control ng lahat ng mga bagay. At ang Diyos natin ay alam ang mula pasimula hanggang sa pagtatapos ng sanlibutan ito at kahit po sa buhay po natin. Okay, sabi po sa John chapter 14, verse 1 hanggang verse 3, sabi po dyan, ito ay patungkol sa ating Panginoon, huwag magulumihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinasabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Diba bago pa man mangyari na yung special events na gagawin ng Diyos mga kapatid ay meron pong paghahanda muna siyang ginagawa. At sa verse 3, at ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon, mga kapatid. Diba? Bago pa man dumating yung pagparito ng ating Panginoon, bago pa man bumalik muli ang Panginoon dito sa lupa, ay meron munang paghahanda na gagawin ang ating Panginoon. At alam natin na handa na yon mga kapatid. Ano po ba yung tinatawag na in my Father's house, there's many mansion. Di ba? Ang tinutukoy dyan ay yung katawang makalangit. Di ba? Hindi naman po yung tumutukoy na doon sa langit ay napakaraming mansion. I don't know, mga kapatid. Di pa naman natin nakita. Pero ang tinutukoy dyan kasi ng ating Panginoon ay tumutukoy ito sa tinatawag na katawang makalangit, mga kapatid. At nahihanda na ito. Kaya sa darating na rapture, tayo po ay babaguhin ang ating mga katawan. Ang pagbabalik ng Panginoon, bago pa man tayo pumailang lang, sapagkat hindi naman tayo papailang lang, hindi tayo makakapunta sa alapaap kung hindi po mababago yung ating mga katawan, mga kapatid. Pero salamat sa ating Panginoon, sa Diyos nating pinaglilingkuran, sapagkat hinihanda niya na ito, mga kapatid. At siya po ay naghihintay na lamang ng tamang panahon upang ito ay ibigay sa atin, mga kapatid. Hallelujah.
At ang sabi ko nga, ang Diyos po ay naghahanda. Bago pa man dumating ang isang bagay, bago pa man pangyarihin ang isang bagay, ay naghahanda na po ang Diyos, mga kapatid. Sa palagay nyo, mga kapatid, nagulat ang Diyos nung magkasala si Adan? Diba? Hindi po nagulat ang Diyos nung si Adan ay nagkasala, nilabag niya ang kautusan ng Diyos. Sapagkat nakita na ito ng Diyos, mga kapatid. Bago pa man mangyari na si Adan at si Eva ay magkasala, ay nakita na ng Diyos yung mga bagay na yon. Kaya ang Diyos ay naghanda sa mga bagay na pwedeng mangyari. Kaya anong sabi sa Revelation chapter 13, verse 8? Revelation chapter 13, verse 8. At ang lahat ng nangananahan sa lupa ay nagsisisamba sa Kanya na ang Kanyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng Kordero na pinutay buhat ng itatag ang sanlibutan. Diba? Before the foundation of the world, mga kapatid, ay the Lamb was slain. Ang Kordero, walang iba kundi ang ating Panginoon ay pinatay na, mga kapatid, before the foundation of the world. Diba? Ito po ay ipinangaral na ng mga nakaraan, ng ating kapatid, na ang ating Panginoon ay preparado sa mga bagay na pwedeng mangyari po dito sa lupa. Kaya hindi po nagugulat ang Diyos na narito po kayo, na kayo po ay narito sa gawain ng Panginoon, you are predestinated, kayo po ay sisimba sa araw na ito. It is the will of the Lord, mga kapatid, at nakita niya na ito. At alam naman natin na ang ating Panginoon ay preparado sa lahat ng mga bagay. Kaya nagkasala man si Adan at saka si Eva, yung kordero o yung offering ay nakahanda na, mga kapatid. Pero yung unang ginawa ng Diyos sa panahon ng Garden of Eden ay kumuha po siya ng isang tupa at ito po ang kanyang kinitil ang buhay para mabigyan ng tinatawag na damit si Adan at saka si Eva. And God was prepared, mga kapatid, sa lahat ng mga bagay. No? At ang Diyos natin ay, sabi ko nga, hindi po nabibigla na Diyos na kapag nangyari ang isang bagay, ay kikilos siya na tila baga nabibigla, mga kapatid. Pero tayo, kapag tayo po ay meron mga nangyayari, tayo po ay nabibigla, nasashock tayo, mga kapatid. Pero ang Diyos natin ay hindi po ganon, mga kapatid. Kaya salamat sa biyaya ng Diyos sapagkat nakikita niya ang lahat ng mga bagay. Even, mga kapatid, sa paglalang ng ating Panginoon kay Adan, bago pa man nilalang si Adan, mga kapatid, ay nihanda na ng Panginoon ang mga pangangailangan ni Adan, mga kapatid. Diba? Kung nauna kaya si Adan, mga kapatid, na created at wala pang mga hayop, wala pang mga puno, wala pang mga pagkain, mga kapatid. Diba? Parang ang hirap nun, mga kapatid. Pero God is, bago pa man dumating o nilalang si Adan, ay naunang po muna yung lahat ng mga creation na pwedeng makasama ni Adan at gayon din yung pwedeng kainin ni Adan, mga kapatid. God is prepared sa lahat ng mga bagay. At lahat tayo, mga kapatid, ay kinakailangan rin naman tayo na mag-prepare sa maraming mga bagay. Meron tayo mga pinaghahandaan, we are preparing for something, mga kapatid, sa lahat ng bagay. Kung kayo po ay halimbawa, yung mga kabataan po natin ay magkukolehiyo, yung mga gagraduate sa high school ay they are preparing, mga kapatid, sa pag-transition nila sa college. O kaya naman yung mga naghahanap ng trabaho ay nagpi-prepare din sila sa kanilang mga interview, sa kanilang mga resume, mga kapatid. Kasi kapag hindi ka handa sa interview, ganyan ka, mga kapatid. Mangangamuti ka pag ikaw ay na-interview. Minsan, dahilan kampante ako, sabi ko, magpa-interview nga ako. At dahilan kampante ako, mga kapatid, di ako nag-prepare ng kung ano-ano. At nung may tinatanong na sila, hindi ko masagot, mga kapatid. Talagang nangangamuti ako. Pero almost na
alam ko naman yung sagot, pero dahilan I'm not well prepared sa interview, ay hindi ko rin naipasa yung interview, mga kapatid. So there must be a preparation na nangyayari dapat sa mga mananampalataya, mga kapatid. Lalo na kung ito po ay special events, halimbawa merong magpapakasal, meron pong time of preparation, mga kapatid. Merong mahabang preparation na nagaganap sa mga tao o kaya sa ating mga mananampalataya. At napakaraming preparation na ginagawa po natin, mga kapatid. At isa po dyan ay yung church service po natin, Sunday service. Ano po ba yung ginagawa po natin na preparation before the Sunday service, mga kapatid? No? Are we preparing, mga kapatid, sa tinatawag na Sunday service o kaya gawain po natin tuwing linggo? Diba? Parang napag-isip-isip ko at God rebuke me again about sa Sunday service. Although na lagi naman tayo na nakikipag-usap sa Diyos, nagbabasa ng Biblia, pero how we prepare the coming Sunday, mga kapatid? Halimbawa, ngayong araw na ito, ano ba yung mga bagay na ginawa natin nung gabi o kaya ngayong umaga bago tayo dumating sa service na ito, mga kapatid? No? At pinaalala muli sa akin ng Panginoon na dapat meron po tayong preparation na ginagawa. Sapagkat ang ating kakaharapin ay hindi lamang kung sino-sino, mga kapatid. Ang ating kakaharapin ay isang Diyos na makapangyarihan, isang Diyos na may lalang ng langit at ng lupa. Ang Diyos natin ay masigit pa sa mga presidente, masigit pa sa mga kings and queens. Ang Diyos na presente sa umagang ito, mga kapatid, ay isang dakilang Diyos, mga kapatid. No? Do you believe that, mga kapatid? God is here na presente. Hindi pa po natin siya nakikita, visible, but His presence ay nandito sapagkat ang sabi ng kasulatan, 2 o 3 nagkatipon sa kanyang mga salita, siya ay nasa ating kalagitnaan. Lalo na kung pinag-uusapan natin ay ang katotohanan at ang kanyang mga salita at wala tayong pagkukunwari, nandun yung puso natin na gusto nating matuto, gusto nating masamba ang Diyos. God is present in our service, mga kapatid. No, kayo, paano tayo nagpi-prepare sa darating tuwing Sunday o kaya ngayong Sunday, mga kapatid? Ano yung mga bagay na ginawa natin upang tayo po ay makapag-prepare? Diba? Simple lang naman po yung preparation. Hindi naman napakaraming tradisyon pa. Gusto niyo po bang malaman kung paano ang tradisyon ng Israel sa tinatawag po nilang Sabat? Ang Israel po ay, ito po yung ordinance sa kanila, ito po yung kautusan po sa kanila, at they are living under the law. So until now, sila po ay nasa tinatawag pa rin na Sabat. Pangingilan ng Sabat, kasama po yan sa Ten Commandments. Di ba po ba, mga kapatid? Ang Sabat ay Sabado. At ang Sabat po ay ibang pananalita, ito po ay kapahingahan ng mga Hudyo, mga kapatid, ng Israel. Ang kanila pong ginagawa, bago pa man dumating yung tinatawag na Sabbath rest, halimbawa, Friday ngayon, mga kapatid, di ba may trabaho po sila, 6 days po ang trabaho po nila, Monday hanggang Friday. Ang ginagawa po nila, pag Friday, tatapusin nila po yung trabaho po nila, hanggat maaari matapos nila ng maaga-aga, 5 o'clock, 6 o'clock, and then, pag tuwing gabi, mga kapatid, ang ginagawa po nila ay yung buong pamilya ay nagsasalo-salo. At meron po silang 2 kandila sa kanilang hapagkainan. Parang sabi nila, parang pagpapakita ng commandments ng Diyos. 2 tablet stone. At nagpiprepare sila, mga kapatid, at tuwing gabi rin ay meron po silang tinatawag na prayer, meron po silang tinatawag na doon sa sinagoga, pwede po silang pumunta sa service.
At sila po ay naglilinis ng kanilang mga bahay, piniprepare nila ang kanilang mga kasuotan. Kaya salamat Brother Billy sa pangaral patungkol sa kasuotan. Napakahalaga po ng tinatawag na modesty. Di ba? Hindi lamang po para makita sa ating mga kapatid na tayo po ay banal, higit sa lahat, tayo ay makita ng Diyos na tayo po ay mga banal, mga kapatid. No? Na tayo ay, wala dito po sa atin, walang naka-spaghetti, walang naka-short, walang anumang mga nakikita natin na masasabi natin hindi appropriate, mga kapatid. Kagaya na po sinasabi ko, ng ating Diyos ay Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan, mga kapatid. Kung tayo ay haharap sa Diyos, kinakailangan ay presentable din naman, mga kapatid. Diba? Kung tayo nga ay merong ka-meeting, o kaya tayo po ay mag-interview, ay kinakailangan natin na magsuot ng kagalang-galang at magsuot ng mainam. Kaya tuwing linggo, tuwing may service, mga kapatid, ay nagsusuot po tayo ng mainam. Because this is a special events po para sa atin. Hallelujah. Kagaya po ng binabanggit ko kanina, mga kapatid, yung mga Hudyo, bago pa man yung Sabbath rest, ay sila po ay naghahanda na, sila po ay hinahanda ang kanilang kasuotan, ang kanilang mga pagkain. At kapag Sabado naman, morning, ay sila po ay pumupunta sa sinagoga, sila po ay merong pagbabasa ng kasulatan, sila po ay nagbabasa ng mga law, mga kapatid. Inaaral po nila yon, mga kapatid. Kaya tayo rin, sinisikap po natin na umattend ng gawain, inaaral po natin ang mga salita po ng Diyos, tayo po ay nakikinig ng mga salita ng Diyos upang malaman po natin, matutunan natin kung ano yung mga sinasabi at ayon sa salita po ng Panginoon, mga kapatid. Diba? Kung wala tayong pag-aaral, pagpunta sa bahay ng Diyos, hindi po tayo matututo, mga kapatid. And thank God, alam ko na ang bawat isa ay nagsusumikap na pumunta dito sa gawain ng Panginoon upang tayo po ay matuto, mga kapatid. At after po nila na gawin ang pagpunta sa sinagoga, after niyan ay meron din po silang tinatawag na pagsasalo-salo, mga kapatid. Kaya wag po natin naalisin yung pagsasalo-salo po natin tuwing linggo. Diba, napakaganda kasi na merong time of fellowship sa mga kapatiran. Wala po munang uuwi, kundi tayo po ay magsalo-salo at magsipagkain, mga kapatid. Diba? Naghahanda tayo para sa pagkain, physical. Pero higit sa lahat, mga kapatid, kung meron man tayong bagay na makikita dyan, ay kapag tayo ay nagpiprepare sa darating na gawain, ang una na dapat natin na piniprepare yung puso po natin, mga kapatid. Diba? Kinakailangan na nag-pray ka na sa Panginoon, humingi ka na ng tawad sa Panginoon. Although na ginagawa naman natin yan araw-araw, mga kapatid, na lagi tayong humihingi ng tawad sa Panginoon sa mga bagay nating naging pagkukulang. Pero tuwing darating ang linggo, mga kapatid, kinakailangan na tayo ay bago pa man pumunta dito, nakapag-prepare ka na, mga kapatid, ng iyong sarili. Gabi pa lang, hinihingi muna ng tawad sa Panginoon yung mga bagay na naging pagkukulang mo sa Panginoon. At kung meron kang naging utang at nagpa-Sunday pa, hingi muna ng tawad. Brad, pasensya na. Hindi ko pa nabayaran yung utang na dapat bayaran sa'yo, na nangako ako sa'yo at hindi ko nabayaran, mga kapatid. Pwede mo yun na gawin, mga kapatid, na hilingin mo na yung kapatawaran. Kasi sabi sa kasulatan, basahin nga po natin, bago man tayo pumunta sa gawain, kinakailangan na nakipag-ayos ka na. Hindi ko na ata na nilagay, mga kapatid. Pero sabi doon, mga kapatid, bago pa man tayo mag-offer o pumunta sa gawain, kinakailangan muna na makipag-ayos ka na muna, mga kapatid. Diba? Before you go to the church, kinakailangan na nakipag-ayos ka sa siguro kung hindi na nagkaroon ng di pagkakaunawaan, kinakailangan na
ihilingin mo na yung pagpapatawad o kaya mag-usap muna kayo. Even sa mga mag-asawa, mga kapatid, baka naman kagabi ay meron kayong pinagtalunan o kaya meron kayong hindi napagkasunduan at pupunta kayo sa gawain ng Panginoon ay meron kayong tampuhan. O mas maganda siguro mga kapatid ay napag-usapan nyo na, sinalang-alang na natin yung gawain ng Panginoon at tayo po ay nag-uusap na yung mga mag-asawa, mga kapatid. Diba? At yun yung mga bagay na pwede nating i-prepare, mga kapatid. Yung puso natin, yung kaisipan natin sa Panginoon, yung kasuotan natin, diba? Kahit yung church building ay ito po ay piniprepare, mga kapatid. Kaya pasalamatan natin yung mga kabataan na patuloy po na naglilinis sa araw na ito. Diba? Pumunta tayo dito, mga kapatid, na malinis na, organized na, at sa ating mga kapatid na caretaker po dito ay sila po yung mga naglilinis, mga kapatid. Kaya pray for them, mga kapatid, na sana ay wag silang tamarin na sa paglilinis, mga kapatid, kundi sipagan pa nila sa paglilinis, mga kapatid. Na every Saturday, sila po ay nandoon yung kasiyahan na may handa yung church building na ito para sa darating po na Sunday, mga kapatid. Mari po ba natin minsan pang palakpakan, mga kapatid, ang ating Panginoon sa mga bagay na yan. At meron tayong mga bagay na piniprepare, mga kapatid, even in the church service. Pero kung meron man tayong dapat na pinakauna at tinitingnan natin na preparation, ay preparation patungkol sa tinatawag na the coming of the Lord, mga kapatid. Naniniwala po ba tayo na tayo ay nasa mga huling araw na, mga kapatid? Paano ba tayo magpiprepare sa pagdating ng ating Panginoon? Ano yung mga bagay na dapat nating gawin upang tayo po ay makapag-prepare, mga kapatid? Do you know na tayo po ay nasa preparation process na sa mga panahon ito, mga kapatid? Sana po ay alam natin na we are preparing for the coming of the Lord. Hindi natin alam kung kailan yan darating. Hindi natin alam kung anong oras at panahon na darating. Pero alam natin, mga kapatid, na darating ang ating Panginoon. At we are in the process of preparation. We are preparing for the coming of the Lord, mga kapatid. Hallelujah. At ang preparation na ginaganap o ginagawa ng mga mananampalataya, mga kapatid, ay hindi po kagaya ng preparation na kagaya po kay Noah, mga kapatid. Sapagkat ang preparation po natin, ang special events sa mangyayari, ay ang tinatawag na kasalan ng nobya at ng ating Panginoon. Diba, hindi po tayo nagpiprepare sa darating na tribulation o kaya tayo po ay magpiprepare dahil sa darating na malaking sakuna na mangyayari po dito sa lupa. No? Kasi before that things na mangyayari pa yan, ang nobya ng Panginoon ay kukunin na, mga kapatid. Siya po ay kukunin na ng Panginoon at dadalhin sa tinatawag na marriage supper of the Lamb. Kaya ang preparation po natin ay patungkol sa coming of the Lord, pero ito po ay kagaya sa tinatawag na kasalan, mga kapatid. Kapag kasalan, mga kapatid, ano po ba yung preparation po natin? Diba? Ano po ba yung mga bagay na ginagawa patungkol sa preparation sa kasalan? Yamang ang church at ang ating Panginoon ay ikinakasal o ikakasal, mga kapatid. Sabi po sa Revelation, basahin ko lang po. Revelation chapter 19, verse 7. Ito'y pagbabalik tanaw muli, mga kapatid, sa mga bagay na ito. Sabi po dyan, tayo'y magalak at tayo'y magsayang mainam at siya'y ating luwalatiin
sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay nahahanda na. Sabi po dito, the marriage of the Lamb is come and his wife had made herself ready. So merong paghahanda at kinakailangan natin na may prepare mga kapatid. At naniniwala tayo na tayo po ay nasa process na ng paghahanda mga kapatid. Diba? Ang paghahanda ay hindi lamang po isang araw, kundi ang paghahanda ay, diba sa pagkakasal mga kapatid, before the coming wedding, minsan isang taon yan na paghahanda. Diba? Sikasuhin po yung tinatawag na certificate, yung marriage certificate, sila po ay maghahanda ng patungkol sa pagkain, ihanda nila yung mga ninong, yung mga ninang, ihanda nila yung mga napakaraming bagay mga kapatid na hinahanda patungkol sa kasalan mga kapatid. At hindi lamang yan maghaganap sa isang araw. Meron po ba na nagpakasal na pwede naman mga kapatid yung simple. Pero kinakailangan mo pa rin na maghanda. Kasi meron pagkain yan, meron yan na maraming bagay na pwedeng gawin mga kapatid at dapat ihanda bago pa man dumating ang pagkakasal. At kagaya po ang pagdating ng Panginoon, alam naman po natin na ang pagdating ng Panginoon ay kagaya po ng pagkakasal. It is a marriage mga kapatid na ang ating Panginoon ay naghanda. Diba? Sabi doon sa John chapter 14 verse 1 hanggang 3, ang ating Panginoon ay naghanda mga kapatid. At ang nobya rin naman ng Panginoon ay naghahanda ng muli niyang pagbabalik, mga kapatid, na kagaya sa ikakasal. So ano yung mga bagay na ating ginagawa o ano kaya yung mga bagay na dapat nating i-prepare, mga kapatid? Okay, tingnan po natin sa Esther. Kasi po ito po yung type and shadow ng kasalan na mangyayari sa nobya ng ating Panginoon. Pwede natin itong i-type and shadow. O kaya pwede natin makuhanan ng isang simpleng paglalarawan, mga kapatid. Sa Esther chapter 2, okay, sa verse 8, okay, sabi dyan, sa gayoy nangyari nang mabalitaan ang utos ng hari at ang kanyang pasya at ng napipisa ng maraming dalaga sa Susan na bahay-hari sa pamamahala ni Hegay, na si Esther ay dinala sa bahay ng hari sa pamamahala ni Hegay na tagapag-ingat sa mga babae. Ang kwento po kasi dito mga kapatid, para lamang po ma-recap po natin, merong isang hari na ang pangalan po niya ay King Ahasuero. Siya yung pinakatanyag sa panahon na yan, sa panahon na pamumuno niya, siya po ay napakatanyag, siya po ay kinikilala, at meron po siyang reyna na ang pangalan po ay Queen Vashti. At ito pong si King Ahasuero po ay gumanap ng isang napakalaking handaan sa Susan, sa place ng hari. At nung siya po ay nasiyahan, dahil siguro po siya po ay uminom ng, sabi doon, having a merry heart, siya po ay uminom, isang hari. At habang siya po ay nasisiyahan, nalulugod, dahil may mga panahuin, gusto niya sigurong ipagmalaki, ipakilala yung si Queen Vashti. Sinabihan niya yung mga servants niya na dalhin si Queen Vashti dito sa harapan ko. Pero ito namang si Queen Vashti, mga kapatid, ay meron ding ginaganap na
kapistahan sa kanyang place, mga kapatid. Kaya anong ginawa ni Queen Basti? Hindi po siya pumunta doon sa place ng hari na doon na merong kapistahan din. Kaya anong nangyari, mga kapatid? Nagalit ito pong si King Ahasuero at dahilan sa tindi ng kanyang galit, mga kapatid, at ang sabi pa nung kanyang mga counselor o kaya sabihin natin, mga advisor niya, mga kapatid, ay palitan na itong si Queen Basti. Sapagkat kapag hindi pa palitan itong si Queen Basti sa kanyang ginawa, maaring baka yung mga kalalakihan sa panahon niya ay pwede na dustain o kaya maging kaawa-awa. Ano nga natin, mga kapatid? Basahin po natin. Sa verse 19, sa verse 1, meron pa naman tayong sapat na oras. Sabi po dito, kung kalulugdan ng hari na maglabas ng utos, hari sa ganang hari, at isulat sa mga kautusan ng mga taga-Persya at mga Medo upang huwag mabago na si Basti ay huwag nang pumaroon sa harap ng Haring Ahasuero at ibigay ng hari ang kanyang kalagayang reyna sa iba na maigi kaysa sa kanya. Ito po yung advice ng mga servant niya, yung mga advisor niya na hanggat maaari magbigay ng utos, permahan ng mahal na hari at papalitan na itong si Queen Basti. At sa verse 20, at pagka ang pasya ng hari na kanyang isasagawa ay mahahayag sa lahat niyang kaharian, sapagkat dakila lahat ng babae ay magbibigay sa kanyang mga asawa ng karangalan sa matataas at gayon din sa mabababa. At sa verse 22, sapagkat siya ay nagpadala ng mga sulat sa lahat ng mga lalawigan ng hari, sa bawat lalawigan ayon sa sulat niyon, at sa bawat bayan ayon sa kanyang wika ng bawat lalaki ay magpupuno sa kanyang sariling bahay at kanyang bayan. Kaya ito po yung nangyari, mga kapatid, na bakit nagkaroon muli ng paghahanap ng reyna sa panahon ni King Ahasuero. At sa madaling kwento, mga kapatid, yung mga tauhan niya ay naghanap ng mga dalaga upang ito po ay kanilang dadalhin sa bahay ng hari at ito ay pipili si King Ahasuero ng mapapangasawa at kung sino ang magiging bagong reyna. At dito, sa verse 8, mga kapatid, sa Esther chapter 2, verse 8, si Esther ay taga-Susan at siya po ay nasa under po sa pangalaga po ni Mordecai, na kanyang uncle. Sa gayoy nangyari nang mabalitaan ang utos ng hari at ang kanyang pasya at nang napipisan ng maraming dalaga sa Susan sa bahay ng hari sa pamamahala ni Hegai, na si Esther ay dinala sa bahay ng hari sa pamamahala ni Hegai na tagapag-ingat sa mga babae. Sa verse 9, at ang dalaga ay nakalugod sa kanya at nilingap niya at nagbigay siyang madali sa kanya ng mga bagay na ukol sa paglilinis at pati ng mga bahagi niya at ng 7 dalaga na marapit na ibigay sa kanya mula sa bahay ng hari at inilipat niya siya at ang kanyang mga dalaga sa pinakamabuting dako ng bahay ng babae. Ano po yung ginawa, mga kapatid, ng mga servants? Ito pong si Esther, dahilan siya po ay napili, isa sa pagpipilian sa mga dalaga sa panahon ni King Ahasuero at sa pamahala po ni Hegai, at ito pong si Hegai ay nabighani din sa kagandahan ni Esther. Kaya ngayon, ang ginawa ng mga tauhan ay nilagay po sila sa isang bahay at binigyan sila ng utos patungkol sa
paglilinis. Bago pa man sila magpakita sa mahal na hari o kaya sila ay o sino man na mapipili sa kanila ay kinakailangan muna nilang dumaan sa tinatawag na purification, mga kapatid. Yung tinatawag na paglilinis. No? Bago pa man sila mapili, kinakailangan muna silang dumaan sa tinatawag na paglilinis, purification. At alam natin, mga kapatid, na ang nobya ng ating Panginoon, ang church ng Panginoon, ay kinakailangan na dumaan muna sa tinatawag na paglilinis, purification. Kaya bago pa man dumating ang pagkakasal ng nobya ng Panginoon at sa ating Panginoong Jesucristo, ay kinakailangan na dumaan tayo, mga kapatid, sa tinatawag na purification, paglilinis. Sabi dito sa verse 12, nang sumapit nga ang paghahalihalili ng bawat dalaga ng pasukin ang Haring Aswero, pagkatapos na magawa sa kanya ang ayon sa kautusan sa mga babae na 12 buwan, sapagkat ganito nagaganap ang mga araw ng kanilang paglilinis. 12 months, mga kapatid, na maglilinis sila. No? Sabi pa dyan, sa mga katuwid bagay, 6 na buwan na may langis na mira at 6 na buwan na may mainam na pabango. Sila po ay dumaan muna sa tinatawag na purification. Si Esther ay naglinis ng kanyang sarili, 6 na buwan na paglilinis, na merong langis na mira at 6 na buwan na may mainam na pabango. At kung ito po ay ititipot larawan po natin sa nobya ng ating Panginoon, kinakailangan din po natin ng tinatawag na purification. Bago man dumating ang pagkakasal ng nobya, pagpapakasal sa ating Panginoon, ang church, mga kapatid, ay kinakailangan natin na dumaan sa tinatawag na purification o pagdaan sa tinatawag na proseso, mga kapatid. Ano yung proseso po natin, mga kapatid? Diba? Yung justification, sanctification, at baptism of the Holy Ghost. Kinakailangan natin na pagdaanan kinakailangan na tayo ay ma-justified through by faith. Kinakailangan na tayo ay sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon ay kinakailangan na mapatawad ang lahat ng ating mga kasalanan at upang tayo po ay malinis. Kaya nga sa justification, tayo po ay nagsisisi ng mga bagay po na ating nagawa, and that's the purification ng nobya ng ating Panginoon. At sa sanctification naman, di ba, dito natin aalisin yung mga character po natin, aalisin yung mga bagay sa buhay po natin, papahalagan natin ang mga kautusan ng ating Panginoon, yung mga bagay na gawi-gawi natin, kung tayo po ay dating nagiinom, ngayon ay hindi na tayo nagiinom, yung dati na tayo po ay nagsisigarilyo, hindi na tayo nagsisigarilyo, nung tayo po ay dati nang bababae, ngayon ay hindi na nang bababae. Kung dati tayo ay kung ano pa yung mga bagay na nagpapasama sa atin at ano bang tawag dyan? Dumi sa atin, mga kapatid. Yun po ay inaalis sa tinatawag na justification at sanctification. At higit po sa lahat, ang baptism of the Holy Ghost, kung saan haalisin na yung desire ng ating mga puso patungkol sa mga bagay dito sa lupa. At ganyan yung tinatawag na pwede nating ipakita patungkol sa proseso o tinatawag na paghahanda po natin bago pa man ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya tayo po ba ay nasa proseso ngayon ng tinatawag na paghahanda, mga kapatid? Are we in the preparation, mga kapatid? Diba? Sabi ko nga, hindi po ito isang araw lang, hindi po ito kinakailangan na ngayong Sunday ay narito po kayo, sa susunod na Sunday ay wala na, mga kapatid. Kundi sabi po dito,
tingnan nyo, pinahalagan po dito na merong isang bahay sila na pinagdalhan, mga kapatid. Kapag pinag-usapan ng bahay, dito nagaganap yung tinatawag na paglilinis ng mga dalaga sa panahon ni King Aswero, sa pamamahala ni Hagay, mga kapatid. At tayo rin naman, tayo ay pinagdalhan ng Diyos sa tinatawag na the house of God, mga kapatid. Amen? Kung saan tayo ay naglilinis ng ating mga buhay. Diba? Natututo tayo ng maraming bagay. Ano ang kinakailangan natin? Oil, kinakailangan natin ng kapahayagan ng mga salita ng Diyos, kinakailangan natin na pakinggan ang mga kautusan ng Panginoon, kinakailangan natin na pakinggan yung mga preachers, kinakailangan natin na alamin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Diba? We are in the house of God. Sabi pa nga sa 1 Peter chapter 4 verse 17, tingnan po natin. 1 Peter chapter 4 verse 17, kaya napakahalaga na ang bawat isa sa atin ay nasa isang place, mga kapatid, kung saan tayo po naglilinis ng ating mga buhay. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghukom sa bahay ng Diyos. Hindi tayo hinuhukuman na tila baga tayo po ay wala ng pag-asa. Kundi yung mga bagay na kasalanan, yung mga pagkakamali po natin, mga kapatid, ay ito yung pinapakita sa atin upang maalis po natin, mga kapatid. Diba? Ginajudge natin yung kasalanan ng tao, kasi kasalanan yon, pero yung tao, mga kapatid, ay meron pong pag-asa. Amen? Kaya sa bahay ng Diyos, nandoon yung proseso ng paglilinis. Hallelujah! Kinakailangan na tayo ay merong isang bahay ng Diyos na inilaan para sa atin kung saan tayo ay maglilinis ng ating mga buhay. At ang paglilinis na ito, mga kapatid, is true by the Word of God. Hallelujah! Okay, sa Matthew chapter 25, 2 verse na lang, mga kapatid. Matthew chapter 25, verse 1, kung magkagayoy ay makakatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. Kaya nga sabi ko, mga kapatid, patuloy po natin na pinapangaral ang pagbabalik ng Panginoon ay kagaya po ng isang kasalan. Kaya ang paghahanda po natin ay ayon sa kasalan, mga kapatid. Diba? Hindi po tayo maghahanda patungkol kagaya ni Noah, na tayo gagawa din ng barko o kaya ng arko, mga kapatid. Kaya sa panahon natin ngayon, kung merong gumagawa niyan, mga kapatid, wala po siyang kapahayagan. At alam niyo, para tayo po ay para tayo yung makapag-prepare sa darating na yan, sa events na yan, mga kapatid. Hindi lamang po yan events, kundi talagang special na panahon na yan, ay kinakailangan po natin ng kapahayagan ng kanyang mga salita. Diba? Kinakailangan natin na maunawaan kung paano tayo makakapag-prepare. Kasi baka nagpiprepare tayo, iba yung preparation natin sa mga bagay na darating. Diba? At sabi po dito, at ang 5 sa kanila'y may mga mangmang at ang 5 ay matatalino. Sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan ay hindi sila nagdala ng langis. Datapat ang matatalino ay nagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. Kaya si Queen Esther, naniniwala ako na hindi siya pinagkulang ng langis, mga kapatid. Oil of myrrh. At dito yung 5 dalaga ay hindi po sila nagdala ng ekstrang langis. Pero yung 5 dalagang matatalino ay sila po ay nagdala ng extra oil, mga kapatid. Ganyan ang nobya ng ating Panginoon. Merong tinatawag na extra oil, mga kapatid. Sa verse 5, samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalaki ay nangantok silang lahat at nangatulog. Datapat pagkahating gabi ay may sumigaw,
narito ang kasintahang lalaki. Magsilabas kayo upang salubungin siya. Nang magkagayoy, nagsipagbangon lahat ng mga dalagang iyon at pinaigi ang kanilang mga ilawan. Sa King James Version, sabi dyan, then all those virgins arose and trimmed their lamps. Ito po yung tinatawag na paglilinis, mga kapatid. Trimming sa ating mga buhay. Nung marinig natin ang sigaw sa kapanahunan po natin, anong ginawa ng nobya ng ating Panginoon? Sino po ba yung sigaw sa kapanahunan po natin? Walang iba kundi si William Marion Branham, isang propeta na nagsasabi na kinakailangan na tayo'y umalis sa sistema ng mga kasimbahanan, kinakailangan tayo na lumabas, at kinakailangan natin na mag-trim ng buhay po natin, at kinakailangan na tayo'y maghanda sa darating na pagbabalik ng ating Panginoon. Kasi kung wala po yun, mga kapatid, kung walang propeta sa kapanahunan natin, hindi po tayo makakapaghanda, mga kapatid. Kung walang sigaw sa kapanahunan po natin. Di ba parang ano yan parang DOST, Pag-asa. Kung wala pong broadcast about sa bagyo, hindi po tayo makakapag-prepare, mga kapatid. Di ba? Kung wala po yung warning nila, kung wala yung message nila, hindi po tayo makakapaghanda, mga kapatid. Di ba? Baka magulat na lamang tayo, meron ng bagyo pero hindi natin nalaman. Kagaya sa panahon ni Noah, mga kapatid, hindi po naging lihim ang mensahe ni Noah sapagkat si Noah ay nandoon sa tuktok ng bundok, gumagawa ng arka. Kaya nakikita ng tao na merong isang Noah na gumagawa ng isang arka, mga kapatid. At ang mensahe doon, merong paparating na storm. At alam nila, mga kapatid, pero hindi nga lamang po sila naniwala. Hallelujah. Kaya napakahalaga po ng tinatawag na messenger. Merong taga-warning. Di ba? Merong isang Mordecai sa panahon ni Esther at merong Haggai na tagapag-alaga. Meron tayong fivefold ministry, meron po tayong propeta sa kapanahon ng ito na nagpapaalala sa atin na darating ang Panginoon, mga kapatid. Hindi natin alam kung kailan, but dahilan binigyan na tayo ng mensahero sa kapanahonan natin, kinakailangan natin na magbantay at maglinis ng ating mga buhay, mga kapatid. Hallelujah. At naniniwala din naman ako, mga kapatid, na merong tinatawag na final preparation. Diba? Kahit naman sa anong mga okasyon, meron pong tinatawag na, ngayong araw, final preparation na. At naniniwala din naman ako, mga kapatid, na merong final preparation at merong final revival ang nobya ng ating Panginoon. We're just waiting for that, mga kapatid, that day. Hallelujah. At sa verse 8, tapusin natin yung verse na ito. And the foolish said unto the wise, give us of your oil, for our lamps are gone out. But the wise answered, saying, not so, lest there be not enough for us and you, but you go ye rather to them that sell and buy for yourselves. And while they went to buy, the bridegroom came, and they were ready, went with him to the marriage, and the door was shut. Yung 5 matalinong dalaga, mga kapatid, na nag-trim ng kanilang ilawan, sila po ay merong extra oil. Kaya mahalaga, mga kapatid, sa preparation, merong oil, mga kapatid. Kung walang oil, hindi po tayo makakapag-prepare. Kung walang banal na espiritu na mag-guide po sa atin, hindi po tayo makakapag-prepare, mga kapatid. Diba? Ganun po kahalaga ang mga salita po ng Diyos, tamang kapahayagan ng kanyang mga salita. Ito po yung guidance po natin sa preparation. Kasi meron pong guidance sa preparation na ito, mga kapatid. Kaya napakahalaga na tayo ay manatili sa kanyang mga salita. Tayo po ay manatili sa pangunguna ng Espiritu ng Diyos. And while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him. Sila na nakapaghanda, sila na handa, mga kapatid, sila ang nakasama sa pagbabalik ng Panginoon. At yung mga dalaga
na sila po ay ginawa din naman yung paghahanda pero nagkulang lang, they are in the tribulation, mga kapatid. No, hindi ko na elaborate pa ang mga bagay na yan, pero ang pinapakita ko lamang dito, mga kapatid, we are in the process of preparation. Wag lamang po natin na kakalimutan ang bagay na yan, mga kapatid. We are in the house of God. Meron po tayong pinagdalhan ng Diyos na isang bahay ng Diyos kung saan tayo ay ipiprepare, mga kapatid. Kung saan tayo ay maglilinis ng ating mga buhay. Kaya patuloy po nating pinapahalagahan ang gawain ng Panginoon, pinapahalagahan ang kanyang mga salita na ating napapakinggan at tulungan nawa tayo ng Diyos na makapag-prepare sa darating na coming rapture, mga kapatid, sa kasalan ng church at ng ating Panginoon. Amen? Ang paghahanda po natin, hindi po tayo makakapaghanda kung unang-una kung wala po tayong kapahayagan ng kanyang mga salita, kung wala po tayong malinaw na nakikita. Diba? Kaya tayo naghahanda sa isang bagay, mga kapatid, kasi malinaw sa atin ang isang bagay na darating. At pangalawa pang bagay, mga kapatid, kung wala po tayong banal na takot, hindi rin po tayo makakapaghanda. Diba? Kasi kapag wala tayong takot sa puso natin, yung banal na takot, parang iniisip lang natin, sige, okay lang yan. Mangyayari yan. Kapag ganun ang ating kaisipan, mga kapatid, kinakailangan natin siya sa atin yung puso natin. Kinakailangan nandun lagi yung pagpapakumbaba po natin sa ating Panginoon. Panginoon, tulungan mo ko na makapaghanda at nawa wag akong maging pabaya sa maraming mga bagay, kundi yung puso natin maging humble, mga kapatid. Nandun yung pagsisiyasat natin sa ating mga puso. Wag natin rin naman sasabihin, kayo na lang ang sumama sa rapture. Wag naman sana ganun, mga kapatid. Kasi meron ako minsan napapakinggan na ganun. Kayo na lang ang maging nobya ng Panginoon. Ako kahit na ako, maging Polish virgin na ako. Alam niyo ba na merong papatahin yung mga Polish virgin na iaalay po nila ang kanilang mga buhay. Pagkat hindi po nila naganap yung paghahanda para sa kanila because they are Polish. Sila po ay nagkulang sa maraming mga bagay. Lalo na patungkol sa kapahayagan ng Diyos. Hallelujah. Purihin po ang Diyos sa umaga pong ito, mga kapatid. At yun lamang po ang aking mababahagi. Tayo pa minsan pang manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming salamat po muli sa araw na ito. Salamat po sa iyong mga salita. Patuloy mo kaming tinutulungan. Patuloy mo kaming pinagpapahayagan ng iyong mga salita. Panginoon, we are in the process of preparation, Lord. At alam po namin na darating isang araw na there will be a final preparation for your coming. At alam po namin na sa araw na ito, nagpapatuloy po kami sa preparation na ito. Huwag po lamang po namin nakalimutan na yung bagay na ginaganap po namin sa buhay na ito. Lord, tulungan mo po kami, bigyan mo po kami ng kalakasan, bigyan mo po kami ng encouragement, kalakasan, Panginoon, na makapagpatuloy sa buhay na ito sa paglilingkod sa iyo. At yun din naman sa preparation na ginaganap, hallelujah, ng mga nobya mo sa mauling araw na ito. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, dinadakila ka namin. In Jesus Christ's name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Ating palapakan minsan pa ang ating Panginoon, mga kapatid. Yun lamang po ang aking may babagay. God bless you.